Hello guys, it's me again, Krong TV, and today's video pag-uusapan natin ang isa na namang story tungkol sa ating paboritong anime at manga series na Boruto Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na mga videos. Sa video ito, pag-uusapan natin ang pagbabalik ng mga bidyo at ang nakakalulang kapangyarihan nito. Bidyo ang tawag sa mga malahalimaw na mayroong 1 hanggang 9 na buntot. Nilikha ni Hagoromo ang bidyo sa pamamagitan ng teknik na tinatawag na Banbotsu Zozo no Jutsu. Hinati-hati ni Rikudo Sennin ang chakra ng Yubi sa 9 na form at binigyan niya ito ng buhay para makalikha ng living things na tinawag na bidyo. Ito ay binigyan niya ng mga sariling pangalan na parang tunay niyang anak. Para sa Ichibi, tinawag niya itong Shukaku. Para sa Nibi, tinawag niya itong Matatabi. Para sa Sanbi, tinawag niya itong Isobu. Para sa Yunbei, tinawag niya itong Sangoku. Para naman sa Gobi, ay tinawag niya itong Kokyu. Para naman sa Rokubi, ay tinawag niya itong Saiken. Para naman sa Nanabi, tinawag niya itong Chame. Para naman sa Hachibi, ay tinawag niya itong Gyoki. At para naman sa Kyubi, ay tinawag niya itong Kurama. Ang 9 na tailed beast na ito ay mayroong mga iba't ibang lakas at kapangyarihan, kaya naman ang iba't ibang village ay sila ay gustong kunin upang kanilang maging weapon sa tuwing magkakaroon ng digmaan. Ngunit sa World War IV, lumitaw ang tailed beast upang tumulong sa pagkikipaglaban kina Obito, Kabuto at ang Edo Tensei. Hindi lang tumulong ang tailed beast kundi meron silang napakahalagang role sa labanang ito. Ito ay ang bigyan si Naruto ng lakas. Si Naruto na gumamit ng 6 path mode ay makayang magamit ang abilities ng 9 beast. Matapos nga ang World War, ang 7 sa 9 na tailed beast ay nagdesisyon na mabuhay ng malaya nang hindi kinokontrol ng tao, at ang 2 sa kanila na sina Gyuki at Kyubi ay nagdesisyon na manatili sa piling ni Killer Bee at Naruto. Alam naman natin na ang 9 beast ay mayroon silang natatanging ugnayan, katulad na lamang noong ang Hachibi ay inatake ni Momoshiki at nalaman nga ito ng iba pang beast at sinabi nga ng Shukaku kay Gaara kung ano ang nangyari. Ito nga ay maaaring mangyari noong si Kurama ay pinilit niya ang kanyang sarili para gamitin ang Baryon Mode kasama si Naruto. Ayon kay Kurama, kung sakaling ang combined power ni Kurama Chakra at Chakra ni Naruto ay parehong humina, ang 8 iba pang tailed beast ay malalaman ito. Kaya hindi imposibleng ang ibang beast ay magpa-participate sa pagtulong kay Naruto, Sasuke at Kawaki upang harapin at kalabanin si Momoshiki na kinokontrol si Boruto. Ito ang 3 bagay na maaaring mangyari kung sakaling mangyaring tumulong ang tailed beast dito. Number 1. The 6 Path Sage Mode returns. Ang kapangyarihan ng 6 Path Sage Mode ay mayroong malakas na kapangyarihan na mayroon si Naruto. Ito ay napatunayan noong si Naruto ay kinaharap si Madara Uchiha. Noong mga oras na ito, si Naruto ay hindi kaya si Madara. Matapos niyang gamitin ang Sage Mode, si Naruto ay natapatan ang lakas ni Madara. At na-corner si Madara, kaya naman kinailangan niyang kainin ang Chakra Tree para madagdagan ang lakas nito. Sa katawan ni Naruto ay nanirahan ang nagsamang Yin Kurama at Yang Kurama. Dagdag pa rito, binigyan siya ng iba pang bidyo ng chakra, tulad ng pagiging Jinchuriki ng 9-tailed beast for possessing ng lahat ng kanilang chakra. Ito ay hindi dahil kay Hagoromo, kundi dahil ito kay Obito. Noong mga sandaling si Naruto at ang 6 na iba pang bidyo ay nagkaroon ng fist fight na pinangalan ng sina Matatabi, Isobu, Sangoku, Kokyo, Saiken at Chumei. Ang 6 na bidyo na ito ay nagbigay ng kanilang chakra kay Naruto. Ang laban sa Edo Tensei Jinchuriki brought by Obito with him ay nagawa ni Naruto na magkaroon ng another bidyo chakra saving sa katawan nito. Noong si Naruto ay halos mamatay na dahil ang iyang Kurama ay extracted from his body. Kaya naman dinala ni Obito ang Yin Kurama from Black Zetsu na nakakapit sa sarili niyang katawan papunta kay Naruto. Hindi lang ito, dahil ginawa rin ni Obito na i-transfer ang chakra piece ng Shukaku at Yuki kung saan inabsorb niya kay Madara into Naruto's body.
Dahil dito, si Naruto ay nagkaroon ng chakra ng 9 na biju. Noong una ay hindi pa ito kayang gamitin ni Naruto, ngunit noong maintindihan na niya ang paggamit ng chakra na nakuha niya sa Rekudo Senjutsu ay nagawa niyang mamaster ang lahat ng ability ng lahat ng biju sa katawan nito. Dahil sa si Naruto ay isang Jinchuriki ng lahat ng biju, ay automatic ditong mamamana o makukuha ang ilan sa kanilang unique abilities katulad ng Kekkei Genkai at iba pa. Dahil sa natapos ang World War IV na ginamit ni Naruto ang ability ng ibang biju maliban kay Kurama. Hindi ibig sabihin nito na si Naruto ay wala siyang chakra ng ibang biju. Ito ay choice lamang ni Naruto na hindi nakadepende sa lakas o chakra ng ibang biju. Dahil sa novel ni Shikamaru, dito ay kumpirmadong tinataglay pa rin ni Naruto ang chakra ng 8 biju sa katawan nito. Number 2, The Return of Indra Susanoo. Kung sa si Naruto ay hindi na kayang i-accommodate ang 9 biju chakra sa kanyang katawan, then tiyak na si Sasuke ang gagawa rito at ma-revive ang Susanoo senses na ginamit niya noong nakipaglaban siya kay Naruto matapos ang Shinobi World War IV. Matapos nga nitong ma-absorb at gamitin ang kapangyarihan ng Meiju, ang protector ni Sasuke na Susanoo ay magre-reduce at magpapakita ng humanoid sa loob nito, which is ang Susanoo ni Sasuke na ito ay tinatawag na Indra Susanoo. Gamit ang transformation na ito, si Sasuke ay makakagawa o makakapag-perform ng Chidori at ang Katon Gokakyo no Jutsu na mayroong mas malakas na kapangyarihan. Ang malalakas na atake ni Sasuke na ito ay galing sa kanyang Susanoo na tinatawag na Indra Noya, kung saan kaya nitong tapatan ang Rikudo Chudama Rasen Shuriken. Ang form na ito ay kaya makapag-produce ng sword at arrows. Number 3, Fight Against Momoshiki. Alam naman natin na ang muling pagkabuhay ni Momoshiki ay isang banta matapos nga ang pagkikipaglaban kay Ishiki Otsutsuki. This time, ang dalawang shinobi na si Sasuke at Naruto, as a mankind, maaari silang mapahamak dahil dito. Katulad na lamang ni Naruto na maaaring mamatay sa Baryon mode at si Sasuke naman na nasaksak ang kanyang Rinnegan. Kung sakaling silang dalawa ay hindi na kayang harapin si Momoshiki, then tiyak na wala nang maaaring makatalo pa kay Momoshiki sa future. Dahil dito ay ang paglitaw ng ibang biju ay maaaring maging dahilan ng pagkapanalo ng mga shinobi. Hindi rin imposibleng ang Shukaku gamit ang sealing technique ay kaya nitong i-inhibit o pigilan ang karma sa katawan ni Boruto. At dagdag pa rito, matapos nga ang paglitaw ni Ishiki at Momoshiki, ang village official ay magiging aware sa mga paparating na panganib na gumagambala sa kaayusan ng mundo. Ang lakas at kapangyarihan ng mga tailed beast ay kinakailangan upang ma-overcome ang kanilang abilities. Kaya naman kailangan nila ang tulong ng beast or ang beast mismo ang mag-o-offer ng tulong sa shinobi. Dahil sa prinotektahan ng mga ito ang existence ng mga beast ng mahabang panahon at ang 7 biju ay babalik sa kanilang Jinchuriki ng walang sapilitan, hindi katulad ng dati. So guys, sa tatlo kong nabanggit, ano pa kaya ang maaaring mangyari sa pagbabalik ng mga biju? Any comment and suggestion, just comment down below. At dyan, nagtatapos ang video ito. Hope you like it!